Pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin, Mayor Vic Soto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat, sa ating City Council, sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot, sa ating mga kawani ng ating lokal na pamahalaan. Ito si City Admin po natin, mga department heads, national government agencies. Siyempre kasama natin ngayong umaga ang ating infrastructure sector. Sana po, ano man ang posisyon natin, ano man ang ranggo natin sa ating departamento, ay excited tayo dahil ngayong linggo, mailalabas na hopefully ang Notice of Award para sa ating pinakamalaking proyekto. Sana ano tayo kumbaga kakasama tayo dito, excited tayo dahil alam natin na maganda yung gagawin natin. Nung nagsimula po tayo, alam niyo naman, lalo na yung mga nasa harap, yung mga nasa management level, mga engineers natin, architects. Alam niyo naman po, nung nagsimula tayo, nag-reorganize tayo, nag-rationalize tayo, marami tayong pagbabagong pinakilala, naglinis tayo. Hindi tayo naghanap ng mali. Hindi tayo naghanap ng mali sa nakaraan. Pero, sadyang may mga problema o pagkukulang na kailangan ayusin. Hindi pwedeng magbulag-bulagan. So, kasama na dyan yung sa planning natin, kaya tayo nag-reorganize din, inayos natin, parang nag-uusap-usap, even within engineering department, halimbawa, na siguro masasabi naman natin ngayon, talagang malayo-malayo na rin ang narating natin, bumilis na yung paggawa ninyo ng mga maliliit na bagay, yung paggawa natin ng program of work, mas mabilis na lumabas ngayon at hindi lang sa mas mabilis tayo gumawa, kundi nakukonsulta na hanggang yung end user natin. Dati, lumalabas na lang yung health center, hindi pa alam ng City Health Department na kung ano yung proyekto. Ngayon, kahit pa paano. Marami pa rin kailangan ayusin, pero at least malaki yung mga improvement. Problema katulad ng nakitang structural unsoundness ng City Hall. At hindi lang yung structural unsoundness, kundi pati yung mga dead space o hindi na ma-maximize yung mga espasyo natin na ang mahal-mahal na ng value ng lupa dito. Pero pag umikot kayo, iba, sa likod ng sports center hanggang sa hindi talaga na-maximize. So yun po yung isa pa. Ang isa pa, yung mga lupa natin, sabi nga, mahaling value, pero nakita natin at tuklasan natin na marami pala sa mga lupa ng gobyerno, mula sa mga kalsada hanggang sa kinatatayuan ng ibang government structures natin, ay hindi pala pag-aari ng city government. Ibig sabihin, tinayuan lang noon, siguro mga siga kasi dati, pwedeng gawin kahit anong gusto. Wala naman nagdedemanda. Kaya tayo lang ng tayo, nakatayo na yung mga building natin, iba pala pag-aari ng, kaya inayos din natin yun. Nagbigay tayo ng just compensation na sa totoo medyo tinawaran natin kasi baga, hindi naman tayo yung gumawa ng problema, inaayos lang natin. So mga bagay na ganun, nag-aayos tayo, nag-aayos. So yung ginagawa natin sa totoo, yung nakikita, yung building, yung renovation, yung mga engineering works na visually nakikita, sa totoo, 5% lang yan sa trabaho natin. 95% sa ginagawa natin ay pag-aayos ng mga problema, pagpaplano para sa hinaharap. Kaya pagpatuloy nyo lang yung ginagawa ninyo, ito lalo na nga yung sa mga management level natin, ay pagpatuloy po ninyo. Alam naman natin, yung City Council natin ay nakasuporta sa mga reforma at magandang ginagawa po natin. Huwag kayong mapagod, dire-diretso po tayo at ito na po. Unti-unti nagbubunga yung mga pinaghirapan natin. So, keep up the good work po sa inyong lahat. Keep up the good work. Maraming salamat. Adjourn na rin po tayo. Magandang umaga sa ating lahat. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang panunumpahan ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinagkikilos ang sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
Itaas po natin ang ating kanang kamay at ating bigkasin ang panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kausayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan ko at isisiwalat ko ito. Sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan, sasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikaing matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasinhan nawa ako ng may kapal. National observance, mga pabansang paggunita. Ngayon po ay ginugunita natin ang mga sumusunod. June 6 to 12, Linggo ng Kalayaan, Proclamation Number 914, Series of 1992. June 10, Founding Anniversary of the Department of Environment and Natural Resources, Executive Order Number 192, Series of 1987. June 12, Independence Day, Republic Act Number 4166 of 1964. Para po sa June 12, atin pong inaanayahan, Sir Patrick Landiano, ang ating pong head ng Cultural Affairs and Tourism Office, Sir. Isang malaya at makasaysayang araw po sa ating lahat, Mayor, Vice Mayor, sa mga konsehal natin. Kaugnay po ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa June 12, 2024, malugod po namin kayong iniimbitahan, mga kawani ng Lungsod Pasig, ang mga CSO interest groups, and also ang lahat ng Pasigenyo na lumahok po sa gagawing pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal sa tapat po ng ating katedral sa June 12, ganap na alas 7 ng umaga. Kasunod po nito ay magkakaroon tayo ng Kalayaan Track Tour o yung mas kilala nating Poblasyon Heritage Tour na pangungunahan po at pangangasiwaan ng Cultural Affairs and Tourism Office right after po ng pag-aalay ng bulaklak. Ito pong activity na to ay nagalayon na mas mapalapit ang kwento ng kasaysayan, primarily na may kinalaman kung bakit tayo malaya ngayon para sa mga Pasigenyo, kabataan at maging sa lahat po ng sektor na meron tayo. Ngayong araw din po, kaugnay ng pagdiriwang ng Kalayaan, Araw ng Kalayaan, meron po tayong lectures on Pasig History na gagawin po ngayong alas 8 ng umaga sa DILG Conference Room. Inaanyayahan po namin ng lahat na makilahok sa mga activity ng Cultural Affairs and Tourism Office para mas magkaroon po tayo ng additional knowledge patungkol sa history ng ating lungsod. Yun lamang po at muli isang malaya at makasaysayang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po, Sir Patrick. Maraming salamat po sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito. Mula sa City Engineering Office po, ako po si Engineer Eduardo Baruga from Excavation Section. Ako naman po si Engineer George Elvin Lacorte mula sa Vertical Project Section ng City Engineering Office. Kami ang mga naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po.